Nasa ating pong StreamYard ngayon si Yusek Ricardo Halad nga po ng NDRRMC. Please do listen mga kapatid, ano ho, para ho natin maunawaan po ang napaka-importanting isyong ito tungkol po sa pagresponde ho sa panahon ng kalamidad bago tumama, sa pagtama at after ho na tumama ang isang bagyo. Yusek, good morning po sir. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga kababayan. Opo, and I hope you don't mind me asking sir, ano ho, kailan pa ho kayo sir naging head po ng NDRRMC? At ang chairman po ng NDRRMC ay si Secretary Lorenzana. Ano po? Tama, Ted. So, noong 2016, sabay kaming pumasok diyan sa Department of National Defense. Opo. Siyang secretary ng DND at ako naman ang administrator ng OCD. Opo, kayo po ang Office of Civil Defense Administrator. At the same time po, kayo ho ba ang tamang executive director ng NDRRMC? Tama, Ted. Yan Opo. ang dual function ko as Opo. administrator of OCD. Opo. And then, sir, kung kayo po ay sabay pumasok, meaning as in first day po ng Duterte administration hanggang ngayon po, kayo pa rin po ang naandyan ho, sa naturang posisyon. Ano po? Tama, Ted. Okay. Opo. Kaya ko po tinatanong yan, sir. Kasi nga po, if you recall also, sa aking mga nagdaang panayam din po sa NDRRMC, ang aking katanungan, sa ganito hong pangyayari ngayon na napakalawak po ng pinsala at hindi ho maitatanggi na meron pong mga pula, kagaya po kahapon may isang senador na nagsabi, habang siya naandoon po sa area ho of devastation, sabi niya, mabagal at hindi organisado ang tugon ng gobyerno. Dito ho sa relief operations nga po after tumama si Odette. Ang tanong ko lang po, sir, nagkakaroon ba ho kayo ng post-assessment meetings and study para ho natin mapagtanto saan ba nagkulang kung meron man ng gobyerno dito ho sa pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ni Odette, sir? Yung response cluster, meron yan at the end of the, bago mag-close, may mga suggestions on what areas that we are supposed to improve. And ang problema dito sa atin, Ted, is sunod-sunod yung ating mga sunod-sunod yung ating mga kalamidad na ina-address ng NDRRMC at naka-cluster naman tayo niyan. Merong 4 na cluster or thematic areas na pinapangunahan ng iba't ibang departamento. So prevention mitigation ay that's being led by DOST. Preparedness, yan ay sa DILG, response sa DSWD at sa rehabilitation recovery sa NEDA. So marami tayong na-introduce doon sa preparedness aspect, learning from the past disasters. Kaya yung ating preparedness pillar, sunod-sunod din yung mga pagmi-meeting dyan. Aktibo ang DILG dyan para ma-improve yung ating mga protocols. Opo. Yung pong preparedness siguro ho, talaga hong maaari natin sabihin na kapuri-puri kasi nga po kahapon sa amin pong ginawang pag-aanalisa nga na dahil nga po doon sa mga nagdaang malalakas na mga bagyo, particularly po Yolanda, yung usapin po ng forced evacuation kung kinakailangan at maagang paglilikas po na andyan na po nakaset up. Kaya nga po ngayon, bagamat yung pong 400 marami pa rin, kapansin-pansin nga na hindi po na umabot ito ng sobrang dami na umabot na ng 1,000 ang patay kay Odette. So yan po isang bagay nga na maganda na atin po natutunan. Pero, sir, ang akin po katanungan nga, yung post-assessment doon sa mga nagdaan po na mga bagyo, sa usapin po ng responde na. Kaninyo, ang hirap sa atin, tayo po ay mayat-maya dinadalaw ng kalamidad, particularly ng bagyo. Pero sa kabilang banda, hindi ba ang kabutihan naman nun, kung lagi na lang yun ang iyong hinaharap, dapat ho ba tila baga, memorize na po natin kung paano tayo tutugon sa napakahaba pong listahan ng mga dapat pong asikasuhin sa panahon na tumamang kalamidad? Tama yun, Ted. At kung inyo ring maintindihan, hindi lang naman ito responsibilidad ng national government agencies. Ang national government agencies ay nandyan para tumulong sa local government units at sila yung nagmamanage ng kumbaga emergency situation doon sa kanilang localities. So yung pagtulong ng
national government agencies mabilis. Kaya nga, ang aking kautusan sa mga regional directors ay hindi sapat na bigyan natin ng tulong, ipadala natin yung logistics, ipadala natin yung karagdagang tao. Titingnan din natin kung paano nila ginamit yung tulong, saan nila napadala. Dahil maaaring yung kapasidad ng local government units ay ma-overwhelm. But kung titingnan natin dito sa sitwasyon dito after Typhoon Odette, lahat naman ng local government units ay functioning. And therefore, the national government agencies cannot take over from them. So, functioning sila, tutulungan lang ng national government agencies. So, yung incident command system natin ay maganda naman. At yan ang may mga minor revisions, minor improvement na ginagawa tayo dyan, learning from our experiences in the past disasters. Yusek, kung mamarapatin po ninyo at ako po ay nagpapasintabi lamang doon sa binanggit ninyo na ang national government mabilis umaksyon, and then yung mga LGUs naman po nakatugon sa mga constituents nila. I beg to disagree with all due respect, Your Honor, kasi po iba ho ang sinasabi ninyo sa ating actual po na napanood, nakita at mga narinig. Halimbawa, doon po sa Siargao, noon ang reklamo po doon ng mga LGU, particularly po ni Governor, ay dahil nga po sa nasira ang napakarami nilang mga barko na pwede mag-transport ng mga goods na makapagtatawid na pangangailangan doon. Wala pong nakatugon sa loob ng 4 na araw para doon sa transportasyon. Hindi ho ba sa panahon na iyon, dapat po mabilis na ang pagtugon kaagad ng ating pong naval forces doon po sa mga ganung pangangailangan? Ano ho bang ibig niyo sabihin na mabilis na pagtugon? Dahil nga po, ang amin napapanood po, mukha pong hindi ganun kabilis. Yusek. Siguro hindi nyo lang nakita, Ted, it was safe for us to go to Siargao the following Saturday, And ako ay supposed to be pumunta sa Siargao noong Saturday na yon. Nag-dispatch tayo ng eroplano pero hindi ako sumama doon dahil sinalubong ko si Presidente doon sa Surigao del Norte noong Sabado. So nagpadala na tayo ng tao. But even Friday, meron na tayong pinadala. Yung aming regional director kasama yung brigade commander ng 402nd Brigade na kumasi sa Butuan ay Biyernes ay pumunta na sa Siargao. Sila dapat ay magdadala ng communications equipment galing ng DICT, galing sa Butuan, pero hindi nakahabol. But that same day, bumalik sila sa Butuan at kaagad-agad naman nung Saturday ay nag-utos si Presidente, immobilize ang lahat ng resources. So, papunta ng Siargao at saka Dinagat ay nag-mobilize na kaagad ng barko ng Navy at saka air assets ng Philippine Air Force. In fact, si Governor ng Dinagat noong Sabado ng umaga ay sinundo ng ating regional director dahil para makipagpulong kay Presidente Duterte noong Sabado. So, and noong Sabado na yon ay nag-set up na tayo ng very small aperture terminal galing sa Office of Civil Defense dahil merong aeroplanong pumunta ron kasama yung mga personnel ng PCOO at pag-establish ng communication sa kaagad doon. In fact, nagkaroon tayo ng BTC from the National Disaster Risk Reduction Management Council, OPSEN, noong Sabado ng hapon with the local chief executives ng Siargao. Ang problema doon sa transportation nga, maraming nasirang mga bangka na kailangan pang or mga lansa na kailangan pang i-assess din ng Marina. In fact, yan ang isang issue na nakarating kay Presidente. Yung mga barko ay kailangan i-assess pa ng Marina, i-certify na seaworthy. Hindi nga po. Damage na direct. But nag-mobilize na tayo ng Philippine Navy assets at saka Philippine Coast Guard. Sige po. Well, anyway, ang pinanggagalingan po naman natin ay ang ating po mga panayam at maging narinig po sa mga panayam sa mga opisyal na ito, kagaya nga po ni Governor Matugas na ilang araw na po matapos tumamang kalamidad,
problema ho nila yung pag-transport. So, kailangan nila ng mga barko. Kung inyo po sinasabi na nag-provide kayo nito, so most likely baka hindi po yun natunugan o nakita o nalaman mismo ng LGU. But the point here, sir, is that naunawaan po namin na ang national papasok lamang kapag overwhelmed na po ang mga LGUs. Sige po, so mamaya balikan natin po yung national na kung paano nga ang tugon. Pero dito nga po sa batas na ito na lumilikha sa inyong tanggapan, maliwanag ho naman dito po ang papel ng mga lokal. Kasama nga po dito, binabanggit dito yung pong sinasabi ho na kinakailangan handa ang LGU doon po sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang constituents after tumama ng bagyo. Kasama po dyan, siyempre, yung pong pagkain, yung kanilang matitirhan, including medical supplies, etc. So dito ho sa pangyayaring ito, sir, yung nga pong aking hinihingi na post-assessment, kung ang LGU mukhang hindi po ito napaghandaan kasi maraming LGU, halimbawa ang Bohol, na hindi po at talagang hindi nakapaghanda. Ano ho ba ito? Dahil sa hindi na warningan sa lakas ng bagyo o sadyang talagang hindi naghahandang LGU kasi nga whether may bagyo o wala, dapat ayon sa batas, handa ka na at any given time ng pangangailangan ng constituents? Well, for Type Odette, pagkikita natin dyan sa gagawing post-disaster assessment. But ang feedback naman sa atin ay maayos yung kanilang preparedness. Like for example, doon sa isang maliit na isla between Cebu and Bohol. So sinabi ng mayor ng Cebu doon na kung hindi sila nagpa-evacuate doon sa isla na yon, ay baka aabot ng libo yung kanilang patay. But then hindi talaga maiwasan na sa mga bahay ay merong maiiwan. Magbabantay ng kanilang ari-arian. So, hindi po, Yusek, settled na po tayo, Yusek, with all due respect, tayo po settled na sa preemptive evacuation. Hindi na po issue yon. Yan po'y bagay ho, nakapuri-puri. Solve na po tayo doon. Nagawa po ito nga, kaya nga po tayo'y tumatangkilik sa informasyon na hindi po ganun karami ang sinawing palad rito. Given na po yon. Pero ito pong kinasabi nyo na paghandaan, una po, walang komunikasyon. Wala pong karamihan ng LGUs, wala pong satellite phone. Wala silang nakahanda po na generator. Wala silang, kung isa-isahin ko po, mahaba-haba ang listahan. Yung pong pinupunto ko ngayon, nakapaghanda ho ba, halimbawa, Bohol, na hanggang ngayon, nananawagan pa rin po ang gobernador dun ano ho ba dapat ang pinaghahandaan dito ng mga LGU sa usapin po ng pagkalinga na matapos tumama ang kalamidad? Well, yung preparedness per se in totality ng Bohol ay ating pagtitingnan yan, But tama naman kayo, may responsibilidad sila, Meron silang pondo, ang probinsya meron, local, tinatawag nating Local Disaster Risk Reduction Management Fund, ang mga munisipyo. And yun nga, sa utilization nga ng pondo, isang issue yan. In the past, before the pandemic, dahil nakikita natin na maraming local government units ay hindi nagagamit ng yung kanilang local DRRM fund. So may mga issue sila about utilization. But nitong pagpasok ng pandemic, karamihan dyan ay talaga namang nagamit din nila, na-divert nila sa pag-responding nila sa pandemic. Kaya maaaring isa yan na dahilan, naubusan na sila ng pondo in their preparedness for the coming Typhoon Odette. So, but titingnan pa po natin yan. Yung pag-acquire ng communications equipment like satellite phones, na itanong nyo na yan kasi sa akin in previous interview, at saka generators, kasama na rin yan sa dapat nilang paghandaan in the past. Kung naisip nila yan, learning from previous disasters, na communication will become a problem, ay dapat paghandaan nila yan. Ang national government level naman, meron tayong Government Emergency Communication System Project na pinangunahan ng DICT. And meron ding proposal na bilhan na lang ng national government agencies ang mga local government units ng communications equipment.
Pero nakikita natin yan, napakalaking budget, ano? Lahat ng munisipyo, lahat ng probinsya, bibilhan natin ng whether HF radio man or UHF or PHF or satellite phone, napakalaking budget ang kailangan niyan. And yung acquisition ng equipment niyan ay dadaan pa rin sa DICT. May vetting yan. Opo. Pero And sir, who should initiate that? I would say that it should be the DILG because they are the ones overseeing. yes sir. Opo. Pero sir kasi po itong ating pinag-uusapan ngayon, kahalagahan ng komunikasyon, kahalagahan ng standby generator sets. Lagi itong kailangan sa tuwing dumadaan po ang kalamidad. And as you said, mayat-maya tayo dinadaanan ng kalamidad. Every year, average po 20 typhoons na mga nagdaang mga taon, palakas ang bagyo, particularly po sa bare months. And then, ito pong batas na nagkikreate sa inyo, 2010 pa ito eh. So dito po nakalagay din sa inyong power and function, sir, yung framework, inyong responsibilidad, yung comprehensive po, all hazards, multi-sectoral, interagency, community-based approach to disaster risk reduction and management, nakalagay ho lahat dito. So meaning, kung kayo po mismo ang dapat, bagamat hindi kayo ang bibili, may kanya-kanya naman silang pera, pero kayo po dapat, ang inyong tanggapan, sumisiguro na LGU, dapat meron ka na yan. Pero sir, after noong 2010 na naisabatas ito, hanggang ngayon, ito pa rin ang pinag-uusapan natin, sir. Ano ba problema? Meron diyan sa merong joint memorandum circular diyan, kung ano-ano ang dapat bibilhin ng mga local government or paggagamitan ng kanilang local DRRM fund. Well, isang problema rin diyan is yung pondo naman ng mga local government units, particular na yung mga lower classes, ay hindi rin talaga kakayanin na bumili ng mga ganong kagamitan. And yung OCD nga ay on its own ay nag-acquire ng mga gamit na yan. Like for example, itong satellite phone at saka power generators ay meron tayong and tarpaulins, meron tayong mga binili niyan, nakakalat yan sa iba't ibang regional offices, and dahil dito kay Typhoon Odette ay sinequester natin yung mga nakakalat yan sa mga regional offices, ibinuhos natin dito sa Caraga at saka sa Region 7. Ngayon, sa communications nga, well, yung mga probinsya, maraming probinsya put up na ng mga communication nilang, sarili nilang communications equipment, radio-based, HF. Kung lahat ay mag-acquire niyan, mag-uusap din naman yan yung mga HF, yung HF na yan. Kasi same frequency lang ang kanilang pupuntahan, ay magkakaroon na tayo ng connectivity. And isa nga yan sa ating ini-emphasize, magkakaroon tayo ng mga communications exercise. At ginagawa naman yan. So that pagka nagkaroon ng kalamidad ay magkausap-usap tayo. So kung ginagawa po yan, sir, kung ginagawa po yan kaninyo exercise sa komunikasyon, Director Yusek, kung ginagawa yan, bakit po doon sa Bohol, as an example, si Governor Yap, ilang araw ho nakaraan, 5 araw na, ni hindi pa niya nakakausap po ang 14 ba o 8 mayors niya doon sa kanyang bayan. Ito ho ang ating pinupunto dito. Kung nakaset up po ang binabanggit niyong komunikasyon sa mga bayan-bayan at ito ho ay pinapractice ninyo, bakit nung tumama si Odette, ang numero 1 reklamo nila, wala kaming komunikasyon? Well, titingnan natin, meron nga ba silang communications equipment? At ang feedback sa akin dyan ay yung ating regional director dyan sa OCD ay nag-set up after Odette ng ilang radio doon sa select areas para magkaroon ng connectivity. So bakit walang connection, walang communication sa contact si Governor? Baka walang equipment doon sa munisipyo.
Opo, siguro po, So, yung nga po, ang atin po kasi nga ho ditong adhikain po, Yusek, ano ho, ay, alam niyo ho yun, yung leksyon na naman po dito, para po hindi na maulit. Kaya nga po kami, ito hi amin pong lagi na lang pong binabanggit nga, yung post-assessment, para po yung next administration po, kahit papaano, meron na po talagang template na masusunod at masiguro po na hindi po na naman mangyayari yung pong unang-unang reklamo, walang komunikasyon. Nag-set up po after audit, pero nga mas importante yung mag-set up ka before the typhoon para pag tama nito, pangumusta ho ninyo, pag roll call ninyo, lahat tutugon. Kung matibay yung UHF line na binabanggit po ninyo, kasi nga ngayon, ang pinakamoderno, satellite phone na hindi na ho kamahalan po, Yusek eh. Ang isang satellite phone ho ngayon, wala na hong 50 mil ang bawat isa eh. Yun po ang presyuhan ngayon eh. At least kung bawat LGU, sa 50 mil, sigurado ka na tamaan ka ng bagyo, meron akong komunikasyon. So, aside from what is mentioned in the joint circular, kasi doon mga suggestions lang kung ano yung pwedeng paggagamitan ng mga local government units ng kanilang local DRRM fund to improve on that. Kailangan talagang i-emphasize magkakaroon na ng must list of items na kailangan bibili nila. So ang problema na lang, sapat ba yung kanilang local DRRM fund para magawa nila yon. Opo. Maraming local government units na hindi kukonti yung kanilang 5%. And we might be relying on the existing communication system of uniformed services. Like for example, doon sa Siargao, ang una nating tinanong is the Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army units, kumustahin yung sinabihan natin yung Eastern Mindanao Command to establish contact with their unit in Siargao. Kailang ganun din, wala rin contact eh. So immediately it was safe for the helicopters of the Philippine Air Force to fly, so nagkaroon kagad sila ng rapid aerial flight para conduct ng aerial recon at saka nag-dispatch na kagad para pumunta doon sa Siargao, Antinagan. Opo. Sir, bagamat hindi po ninyo term yung nangyari sa Yolanda, pero yung pong usapin po ng example, looting, kawalan po ng law and order after a major typhoon, hindi ba rin po ito part dapat doon sa inyo? Ito nga po, no, yung nakasipo dito po sa batas, nakalista ang inyong function, pati po yung mga LGUs, yung regional, provincial, tsaka hanggang barangay eh. Hindi ho ba, sir, standard na yon na kapag may tumamang malakas na bagyo, marami nawasak sa isang syudad, dapat to talaga nakaantabay na kasi bukas makalawa, pag walang makain ng tao doon, magnanakaw ang iba dyan. Either sadyang nagnanakaw po o talagang sa kawalan po na makakain magnanakaw. Yung mga bagay na yan, sir, bakit po hanggang ngayon napanood pa rin po natin yung looting na yon na dapat nga po na napigilan po? Meron tayong response cluster, Ted, under the National Disaster Risk Reduction Management Council. At isa dyan sa response cluster, yung law and order cluster. Pinangungunahan niya ng DILG at saka PNP. Of course, tutulong din dyan yung iba pang ahensya, like for example, Armed Forces of the Philippines. Ngayon, pero sabi ko nga, ang my primary responsibility or overall responsibility within a particular area or local government unit is still the local chief executives backed up by national government agencies. So bakit nangyari pa rin yan? Well, siguro hindi kaagad nakagalaw yung ating law and order cluster doon. Dahil nga sila rin ay Biktima sa bagyo. Hindi kaagad makalabas. Okay. So, importante talaga na kailangan pagdaan ng bagyo ay establish kaagad ng control yung local government unit. Opo. Sige po. Opo. Yung yan naman ang isa sa hanapin ng ating mga alam na yan dahil sa incident command system, isa sa mga initiative ng mga law enforcement agencies is to look at how the LGU functions. Functioning ba? Kung hindi, ay, sila na mismo, pwede silang control the situation and look for the highest local official in the area and make him assume the responsibility. Opo, sige po. Ito na lang po, sa huli pong punto, yung first responder ho na usapin,
Sa Yolanda nga po, yung din po sinasabi nga ni Volter Gasmin before nga po kayo, di ho ba? Before si Secretary Lorenzana, sabi niya, sa kanilang experience, ang first responders, pag victim na rin, wala ka nang aasahan. So dapat ang leksyon nun, yung first responders manggagaling sa mga karatig probinsya na hindi po tatamaan ng bagyo. Dito ho ba kay Odette, inyo ho bang na-imagine kung gaano nga kalakas ito, na kung saan po naman sigurado na yung first responders ay apektado, kaya po agad hong nakapag-deploy sana, una, yung pong mga equipment, pangalawa po yung tauhan na mag-ooperate na equipment, kasama po dito ang mga pulis o sundalo na magbabantay to see to it that peace and order will prevail. Yung response ng mga ahensya ng national government agencies, yung mga nasa regional level, mabilis naman, and there was no need for augmentation from adjacent regions. So DPWH, for example, ay talagang tumayo kagad sila para ayusin yung mga apektadong roads and bridges. And yung mga uniform services natin ay mabilis naman kumilos. The Eastern Mindanao Command, talagang sila yung unang-unang nag-conduct ng aerial recon. And hindi naman nakita na kinakailangan na magpadala tayo ng augmentation coming from Luzon or other parts of Mindanao para dalhin doon sa sa probinsya. Opo, pero si Governor, there was no need for that. No sir, si Governor Yap nung isang araw po, about 2 days ago, nananawagan pa po ng equipment para po sa kanyang clearing daw sa Bohol. Well, ito kasi yung network natin of DRRMCs by virtue of RA 10121, yung ating mga local chief executive does not have to go to the media. Alam naman nila kung sino yung yung tatawagin Nandiyan ang DPWH when it comes to clearing of roads and bridges. Bakit idadaan pa sa other channel? Diba? So, walang problema sa DPWH, walang problema. Pinagmamalaki nga nila. Last week, out of how many road sections and bridges affected, may isang report noon na 2 na lang yung hindi nag-clear. And then a few days after, it was down to 1 dahil yung 2.5 kilometers of stretch of highway dyan sa southwestern part of Cebu ay medyo may katagalan din talaga na para ayusin. Ngayon, yung doon sa mga provincial roads, yung DPWH kaya namang tumulong din diyan. May district office diyan, engineering office naman diyan ang DPWH, di ba? So kung overwhelm yung district doon ng DPWH, the district engineer can ask assistance from the regional director. So sa Cebu province, opo. Sa meetings ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council, diyan walang issue na nag-crop up na ganyan, kailangan i-augment yung DEO ng Bohol, ng regional office ng DPWH. At yung titingnan natin yung rapid damage and needs assessment dyan over Bohol. Ano ba talaga ang mga pangangailangan dyan? Dahil marami tayong naririnig, di ba? So, yung assessment nandyan sa mga regional disaster. Sige po. Okay. Sige po. So, Yusek, Governor should participate there. Sige po. Okay. Yusek, tingin ho nyo, makakailan ho kaya ang nyo dito, ang pagtanggap po ng mga assessment reports po para ho tayo magkaroon po ng learning process po at mapaghandaan na po ang next na sitwasyon? Ang focus natin, Ted, ngayon ay yung rapid damage and needs assessment para ma-identify yung mga immediate needs na kailangan tugunan kaagad. But we are now, actually, yung process naman natin sa post-disaster needs assessment, nagsimula na rin sa data gathering at saka assessment ng data. Ang timeline natin dyan, matatapos nila itong January 31. Opo. And hopefully, that can be refined. Initial draft yan, January 31. And
by February 18 ay Opo. ating isusumite yan sa National Disaster Risk Reduction Management Council. So yun ang Opo. focus natin, Ed, after this current response, yung post-disaster needs assessment at saka Opo. crafting ng comprehensive rehabilitation recovery Okay, plan. sige po. So Yusek Halad, again, thank you for spending your, time this morning sa aming programa. Ito po yung malaking bagay ho para natin maunawaan po ang tugon ng gobyerno sa panahong ito. Salamat po Yusek at ingat po kayo. Maraming salamat din, Ted. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.